Father. Marunong po ba kayong makinig? Ano po? Kayo po. Marunong daw silang makinig. Marunong ba talaga tayong makinig? Sabi kahapon, opo, talagang nakikinig kami, lalo na pag nag-aawa yung kapitbahay namin. Kinig na kinig kami sa pinag-aawayan nila. Mga minamahal na kapatid, marunong nga ba tayong makinig? Sa ating ebanghelyo, tila baga yung mga alagad ni Jesus hindi marunong makinig kay Kristo. Si Jesus habang sila'y nasa daan papuntang Galilea ay nagtuturo tungkol sa kaniyang pagkakalulo at sa kaniyang kamatayan at sa kaniyang muling pagkabuhay. Pero nung dumating sila ng Capernaum, hindi na nakatiis si Jesus at tinanong na ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan nyo kanina pa? At anong sabi ng mga alagad? Hindi sila nakakibo, pero alam ni Jesus na hindi sila nakikinig dahil meron silang ibang pinakikinggan. At ano yung pinakikinggan nila? Yung kanilang sarili. At ang tanong nila, sino nga ba ang pinakadakila sa atin? Kaya sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi dapat iyan yung ating maging tanong. At ipinakita ni Kristo na ang sino mang nagnanais na maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Ang taong marunong makinig ay marunong maglingkod. Kung babalikan po natin ang kasaysayan ng Pilipinas, nung tayo'y sinakop ng mga Kastila, meron tayong tinatawag na mga alipin sa gigilid. Sila yung mga nasa gilid ng bahay, mga naglilingkod sa bahay, at nag-aantay ng utos ng kanilang amo. Kapag nag-utos ang kanilang amo, agad silang tatakbo, lalapitan ang kanilang amo, at makikinig sa utos nito. Ang tunay na lingkod, marunong makinig. At ang taong nakikinig, marunong magmahal. Hindi ba kapag tayo at ang kausap natin ay yung taong mahal na mahal natin, tititigan pa natin siya, pakikinggan pa natin yung bawat storya ng kanyang sinasabi, yung bawat kwento na kanyang uusalin, at tititigan natin at ipapahiram natin ang ating tainga sa kanya sa sandaling iyon. Dahil ang lingkod marunong makinig at ang taong nagmamahal marunong makinig. Tayo ba bilang mga Kristiyano, marunong pa ba tayong makinig? Kapag ang pinakinggan na po natin ay yung ating sarili, hindi na tayo makakapaglingkod ng totoo. Kapag ang pinakinggan na lang natin ay yung sarili nating galing, hindi tayo makakapaglingkod ng tapat. Kapag ang pinakinggan na lang natin ay yung sarili nating kayabangan, puro hangin lang ang ating maririnig at sasabihin natin, ang galing-galing ko. Pero sa bandang huli, ano ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon? Ang taong nakikinig, patuloy na maglilingkod, patuloy na magmamahal, at ang sikreto ng tunay na pagmamahal at paglilingkod ay kakupumbabaan. Tingnan natin ngayon, ano nga ba ang katangian ng isang tunay na lingkod? Ang tunay na lingkod, sinasabi sa atin ni Santiago, ang mga katangian. Sabi ni Santiago sa ikalawang pagbasa, ang tunay na lingkod ay malinis ang pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi, hindi nagkukunwari. Ang taong tunay na lingkod, totoo sa sarili.
Ang taong tunay na lingkod, tapat sa sarili. Ang taong tunay na lingkod, walang niloloko at inaapakang tao. Mga minamahal na kapatid, tayo nga ba ay maibigin sa kapayapaan? Tayo nga ba ay maibigin sa kapayapaan? Pero nakakalungkot, minsan magkapitbahay, hindi makapag-usap dahil walang gustong makinig. At sino pa ang makikinig? Si kapitan, dahil dadalhin na sa barangay. Hindi maibigin sa kapayapaan, barangayan na agad ang gagawin. Ang taong tunay na lingkod mahinahon, hindi magagalitin. Kaso yung iba minsan sa atin, kulang na lang ilabas ang tabak na parang si Bonifacio, sugudin lamang yung kaaway. Mga minamahal na kapatid, ang taong tunay na lingkod, mapagbigay. Naalala ko po, nung ako po ay seminarista pa sa San Pablo, ako po ay napa-assign dahil bumaha at nagbagyong Undoy at marami pong dumating na mga relief goods sa seminaryo. At nasa seminaryo po kami, ako ay inassign para magtiklop ng mga damit na ipamimigay sa mga nasalanta ng bagyo. Habang nagtitiklop po ako, meron akong nahigit na kulay puting damit. At paghigit ko pong ganyan at pagtaas ko, trahe de boda. Isipin niyo po, kayo po ang nabahaan at ang ibibigay sa inyo ay wedding gown. Nakakaawa naman po kayo, mukha kayong white lady sa putikan. Mga minamahal na kapatid, tayo nga ba ay mapagbigay na tunay na lingkod? Minsan tayo ay nagbibigay, hindi dahil nagbibigay tayo, pero nagtatapon lang tayo ng mga bagay na hindi natin kailangan. Mga minamahal na kapatid, ang tunay na lingkod, nasasaktan. Ang tunay na lingkod, patuloy at handang masaktan. Kung hindi ka pa nasasaktan, baka hindi ka tunay na nagmamahal. Kung hindi ka pa nasasaktan, baka kulang pa ang iyong pagmamahal. Mga minamahal na kapatid, ang tunay na lingkod, handang masaktan para sa taong kaniyang minamahal. Kaya nga ano po yung paalala sa atin ng aklat ng karunungan mula sa unang pagbasa? Pinapaalala sa atin ng aklat ng karunungan, tatambangan natin ang taong matuwid pagkat hadlang sila sa ating balak. Tingnan po natin, mga minamahal na kapatid, ang punong mangga na walang bunga, walang bumabato. Pero ang punong mangga na punong-puno ng bunga at hitik na hitik ng bunga, palaging binabato, makuha lamang ang kanilang bunga. Ang tunay na lingkod, handang masaktan dahil sa bandang huli, naging tapat ka sa paglilingkod, pero uusigin at uusigin ka pa rin ng mga taong hindi nakakaalam ng iyong madikain at tunay na paglilingkod at motibasyon. Kaya nga mga minamahal na kapatid, napakaganda ng sinasabi ng salita ng Diyos sa unang pagbasa. Kahit tayo ay usigin, tayo ay makakasigurado na sa bandang huli, tayo ay iingatan ng Diyos na nagmamahal sa atin ng lubos. Mga minamahal na kapatid, marunong ba tayong makinig? Kagaya ng ating patron na si San Miguel. Si San Miguel, sa kahuli-hulihan at sa araw-araw na ginawa ng Panginoon, marunong makinig sa ating Diyos. Ano ang kanyang palaging sinabi? Serviam. I will serve. Ako ay maglilingkod. Tunay na lingkod si San Miguel, prinsipe ng kadakilaan ng anghel, pero nanatiling mapagkumbaba.
At ito po ang pinapakilala sa atin na ang tunay na lingkod, mapagkumbaba. Ang tunay na lingkod, mapagkumbaba. Ang tunay na lingkod, mapagkumbaba. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, ang sikreto, humility. Kung gusto mong maging maligaya sa paglalakbay sa mundong ito, isa lamang ang sagot, humility. Bakit nagkaroon ng demonyo? Kasi sinabi niya, I will not serve. Ako ay hindi maglilingkod. Naging mayabang. Pero si San Miguel na ating patron, ang lagi niyang sinasabi, I will serve. Kaya nga sa tema natin, sa araw na ito ng pagdunobena, pinapaalalahanan tayo ng panalangin sa loob ng ating tahanan. Baka sa loob ng ating tahanan, hindi na tayo marunong makinig. Baka sa loob ng ating tahanan, hindi na tayo nagdarasal ng sabay-sabay. Baka sa loob ng ating tahanan, merong inggit, merong galit, merong puot, kaya nagkakaletse-letse ang ating buhay. Kung isesentro natin ang ating pamilya sa pag-ibig ng Panginoon, kung isesentro natin ang ating pamilya sa pagkakandili ng Diyos, makikita natin na ang bawat pagkilos natin, ang bawat gagawin natin, ay uumpisahan natin sa panalangin. Sana sa loob ng ating tahanan, maibalik natin yung sama-sama tayong nagdarasal. Sana sa loob ng ating tahanan, maibalik natin yung sama-sama tayong nag-oorasyon at nag-e-angelus. Sana sa ating tahanan, bago tayo dumamak ng napakaraming kanin, magdasal muna tayo at sabihin natin, matutusan na kaming magbigayan, Panginoon, kagaya ng ibinigay mong biyaya sa amin. Ibalik natin ang kultura ng pananalangin sa loob ng ating pamilya at makikita natin ang himalang kayang gawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang tunay na lingkod, marunong makinig. Ang taong nakikinig, marunong magmahal. Ang taong nagmamahal, handang masaktan. At ang taong nasasaktan, hindi pinanghihinaan ng loob sa kabila ng pag-uusig dahil alam niya kasama niya ang Diyos at ang kanyang lakas ay walang iba kundi ang panalangin na nagmumula sa puso ni Jesus. Tumahimik tayo sandali, damhin natin ang presensya ni Kristo na nagsasabi sa ating, ano man ang pinagdadaanan mo, kasama mo ako. Ang panalangin mo nawa ang maging lakas upang humarap sa pang-araw-araw na pagsubok. Matuto ka nawang makinig sa aking mga tinig at ang tinig ko ay laging nagsasabi sa iyo, hindi kita pababayaan dahil mahal na mahal kita.